Kung ating babasahin, 1 Thessalonians chapter 2, verse 13 down to verse number 14. 1 Thessalonians si Apostol Paul ay gustong-gusto niya mga Kristiyano dito sa Thessalonica, no? Paano po sila nagpapagamit sa Panginoon at naghihintay sa pagdating ng Panginoon. So dito tayo sa 1 Thessalonians chapter 2. Meron mga tinatawag na sorrow, pero sabi ni Paul ay comfort one another with his words. Okay. So 1 Thessalonians chapter 2 verse number 13 and 14. Basahin natin ang sabay-sabay. Nandiyan na po kayo. Say amen. Amen. Basahin natin. Ready, begin. For this cause, so, ulit natin, no? Ang kamali ako, sorry. Okay, verse number 13, ready, begin. For this cause also thank we God without ceasing, because when we receive the word of God, which ye have heard of us, we receive it not as the word of man, but as is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. For ye, brethren, became followers of the churches of God, which in Judea are in Christ Jesus. For ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews. Okay, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, amang banal na sa langit. Salamat po sa aming pag-aaralan, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain niyo po kami ng iyong mga salita. Basbasan niyo po ang aming pag-aaral. Diyos, banal na Espiritu, ikaw ang siyang mamuna po sa inyong likod at sa bawat isa po sa amin, sa aming pag-aaral, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan, kaalaman at understanding, Panginoon. Kaya pong gagawa, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Lapit po namin yung pagpapala ay buhos niyo po, Panginoon, sa inyong mga anak. Lapit po namin ito sa tayong pa-Jesus. Amen and amen. Thank you, mga kapatid. Okay, ang ating pamagat ng ating pag-aaral ay pinamagatan kong the characteristic of early Christian church when it comes to the Word of God that we should practice and follow them. Medyo mahaba lang ano. The characteristic of the early Christian church when it comes to the Word of God that we should practice and follow them. No? Titik ulit. The characteristic of the early Christian church when it comes to the Word of God that we should practice and follow them. No? So ito po yung mga, pag sinabing characteristic, ito yung ugali. Ano ba yung merong ugali itong mga Thessalonica? Ano ba yung ugali ng mga Kristiyano na nandito sa Thessalonica? No? O katangian nila? No? O yung kanilang kalidad? Yung kanilang likas? No? Yung kanilang tinatawag na attitude o behavior? Nakuha ninyo? Yun po. So, tutungayan natin kung ano po ba yung kanilang kalidad, no? Yung katangian, ugali, yung likas nila, yung behavior nila bilang Kristiyano sa Thessalonica. So, makita po natin yan. Kaya mapapansin po natin, no? So, sa 1 Thessalonica, mapapansin natin na binasa po ni Paul, sinabi ni Paul, for this cause also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God, which ye have heard of us, you receive it not as the word of man, no, but as it is in truth, the word of God. Hindi ito word of man, ito ay word of God. Sinabi diyan is, it is in truth. It is in truth, no? Hindi ito salita ng tao, kundi ito yung salita ng Diyos. At ito ay katotohanan. Sabi diyan, which effectually worketh also in you that believe. Pag sinabing effectual, effectually worketh also, merong epektibo siya.
No? Meron siyang effect sa tao, sa Kristiyano, that work it sa atin. Work it also in you and me that believe, na nagtiwala dito sa kanyang salita. Amen? For ye brethren became followers of the churches of God. No? Isa po dito, makikita po natin, tayo po churches of God, no? Which is, ito niyo po, which is in Judea, isa na rin po yan, are in Christ Jesus, for ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jew. So makikita natin sa kanyang nabanggit dito, pinapakita po niya dito na yung ugali, yung attitude, behavior ng mga Thessalonica ay malaking bagay para makita po natin na tayo po ay gagaya sa kanila. Gagaya o gagayahin natin sa kanila. Gagayahin natin sila bilang kagaya po nila, makita po natin yung ugali na meron sila. Yung characteristic, yung attitude po nila na dapat nating tularan. Na dapat nating i-apply sa ating buhay Kristiyano sa panahon natin ngayon. Ha? So, yung mga early, kaya nga sinabi dyan, characteristic of early Christian church. So, ano ba yung mga characteristic ng mga naunang Kristiyano sa atin? Ano ba yung ugali na meron sila noon na dapat natin tularan? Amen? Na dapat natin gayahin? Ano ba yung mga likas na kanilang pag-uugali, yung kanilang nga pong mga katangian na dapat nating dala-dala hanggang ngayon? No? So, yun yung ating kukunin sa mga ugali na meron po itong mga Thessalonica o Church of Thessalonica. Kaya tinawag natin early Christian church. Sila po kasi yung nauna sa atin. So, tutularan natin, kukunin natin yung kanilang mga magagandang ugali. Okay? Sapagkat sinabi po dito sa verse number 13, for this cause also, thank we God. Masalamat tayo, ginamit po sila na maging halimbawa na dapat nating tularan. Without ceasing, no? Walang patid. Na dapat po nating pasalamatan ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Bible, no? Kailangan tayo palagi nagpapasalamat sa Panginoon. Sapagkat itong salita niya, nagbibigay sa atin ng courage, ng lakas ng loob, para tayo magpatuloy sa salita niya, sa ating buhay Kristiyano. Okay? So point number 1, makita natin what is the characteristic na dapat nating kunin, no? Tularan, i-apply sa ating panahon yung mga ugali ng mga Thessalonica na gustong-gusto ni Apostol Paul. Okay? So, pasinin po natin. Our church ought to be like the Church of Thessalonica. No? Yung ating sambayan, itong church na to, ay nararapat na maging katulad ng Thessalonica, ng Church of Thessalonica. So, kailangan po yung, nandun yung, na, gayahin natin sila, tularan natin sila, i-apply natin yung kanilang ginagawa. Noong panahon nila, ano ba yung kanilang ginagawa para sila po ay, may apply natin sa ating panahon. Ano po yung dapat natin gayahin sa kanila, mga kapatid? No? Our church, Baptist Church, ought to be like the Church of Thessalonica. No? Ang ating church o bahay sambahan ay nararapat na maging katulad ng Church of Thessalonica. Okay? So number 1, dito tayo sa verse 13. Pansinin po natin yung verse number 13. Sabi po sa verse 13, mga kapatid, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, take note, when ye receive the word of God, which ye have heard of us, ye receive it not as the word of man, Yes. but as is in truth the word of God, which is effectually worketh also in you that believe. Number 1, na dapat natin kunin, na dapat natin i-apply, na dapat natin gawin sa panahon natin ngayon, yung ginawa ng mga Thessalonica, they received the word of God. No? So, yun ang ginawa po nila. Tinanggap nila
ang salita ng Panginoon. Na dapat gawin po natin sa panahon natin ngayon. Maraming churches, mga kapatid. Minsan pagka pumupunta ang mga Kristiyano sa church, parang nag-bandiklak lang. Nag-time in lang. Para masabing umati ng church. Pero hindi naman nakinig ng salita ng Diyos. Kapatid, nangyayari po yan, lalo na sa mga ibang churches. Hoping and pray, huwag mangyari yan dito. Na pagka kayo pumunta, para ka nga nag-time in, parang sa kumpanya. Nag-bandiklak ka, nag-in ka, para masabing, ay, present po ako, hindi po ako absent, Panginoon. Pero ang tanong, nakinig ka ba ng salita ng Diyos? Tinanggap mo ba ang salita ng Diyos? Sa panahon po ng mga Thessalonica, mga kapatid, sinabi po nila, they received the Word of God. Because this is not the Word of man. Sabi po niya sa verse number 13, hindi ito galing sa tao. Ang salita na kanilang narinig, hindi galing kay pastoralan, kundi galing sa King James Bible na ating pinag-aaralan. Spokesperson lang po ang pastor, ang preacher. Tapos tumatayo sa mga pulpito, kami lamang po ay instrumento na kung ano yung nabasa natin. No? Yun po ang ating pinag-aaralan. No? So makita po natin, they received the Word of God. No? Mapapansin niyo po, early churches po sila, mga nauna po sila sa atin. No? Na dapat natin kunin yung kanilang ginagawa na tinatanggap nila ang salita ng Panginoon, hindi pumasok at lalabas sa kabilang tenga. Kundi pumasok at ina-apply sa ating buhay. Kailangan pag pumasok, narinig natin, nandun yung a-apply natin sa ating buhay. Maraming Kristiyano pag pumasok, paglabas sa church, wala na rin po yung pumasok. Nilabas na rin. No? Walang nangyari. Buong araw na church, ng morning, ng afternoon, pero yung kanyang narinig, baliwala na. Kanyang narinig, hindi na na-apply. Kanyang narinig, no? Naglaho ng parang bulak. Ganun ba dapat po ang buhay ng Kristiyano, mga kapatid? O kung ating ka ng church, at meron kang narinig, hindi mo ni-receive, hindi mo tinanggap, o kung tinanggap mo man, hindi naman in-apply. Pero salamat sa Thessalonica Church na ito, sila po ay nang tinanggap nila, in-apply po nila sa kanilang buhay ang salita ng Diyos. Malaking bagay, mga kapatid, na ito yung karakteristik na dapat natin tularan sa mga Thessalonica. Sila po ay tinanggap nila at ito ang naging way, no, na ito ay in-apply nila, naging ugali nila na palaging pupunta sila sa church, makikinig sila, tatanggapin nila ang salita ng Diyos at i-apply nila sa kanilang buhay. Yun po ang kagandahan po sa Thessalonican Church. Kaya gusto po ni Paul ang Thessalonica, ang Church of Thessalonica, na dapat natin tularan. Kaya, Faith Baptist Church ought to be like the Church of Thessalonica. Nararapat na dapat gayahin ng bawat local churches ang mga early church katulad ng Thessalonica. Sapagkat sila po ay mayroong willingness na tanggapin ang salita ng Diyos sa kanilang buhay at i-apply sa kanilang puso ang kanilang napakinggan. Amen? Usan po natin ang John 1:12. Alam pong pamilya na po sa inyo ito. Ano po ang sabi ng Bible sa John 1:12? No? Ito ang sabi ng Bible, mga kapatid. Sa John 1:12, but as many as received him to them, gave him power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Mga kapatid, after you receive God as your personal Savior, it is included also to receive His Word. Pagkatapos nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, pinagtiwalaan natin siya, no? Naging anak tayo ng Panginoon, ganun din natatanggapin natin ang kanyang salita. Katulad po nitong mga Thessalonica, nung sila po ay naging anak ng Diyos, tinanggap nila, hindi lang ang Diyos, pati ang salita
salita ng Diyos. Amen. Pati ang King James, tinanggap nila. Pero marami sa ibang churches, tinanggap nga ang Diyos, pero ang King James, hindi tinatanggap. Hindi tinatanggap the final authority ng kanilang buhay Kristiyano. Right. Ng church, hindi ito naging inspired sa kanila. Preserve lang daw. Paano mapipreserve kung hindi inspired? Tama. Good. Hindi mapipreserve yan kung hindi inspired. Yes. Na-preserve ito dahil inspired. Amen. Amen. Kaya yung King James, hindi po tayo naniwala lang, kundi nagtiwala tayo. We are Bible believers. Amen. Ganun po sila mga kapatid, itong mga Kristiyano, mga Thessalonicang ito. Sila po, talagang, nung sila po nakakilala sa Panginoon, naging anak ng Diyos, they received God, and also they received the Word of God. Katulad po ng ating punto number 1. No? They received the Word of God. Kailangan tanggapin natin yung salita ng Diyos. At i-apply sa ating buhay Kristiyano. Nakakalungkot po. Maraming Kristiyano, maraming churches ngayon, wala na. No? Display na lang po sa tahanan ng Panginoon. Ang parami, pandagdag lang ba? Alam niyo po yung pandagdag lang? No? Marami nga, pero pandagdag lang. No? Kahit kukunti tayo, pero kung hindi tayo pandagdag, mas better. Mas better kung hindi tayo pandagdag. Tayo ay kagamit-gamit at tumatanggap tayo ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Katulad ng mga Thessalonica ito. They received the Word of God without hesitation. Walang pag-aalilangan. No? Hindi sila nag-aalilangan tanggapin ang totoong salita ng Diyos. Masaktan man sila, masaktan. Sa ikabubuti nila ito. Yes. Eh yung iba kasi pagkano, ay, pastor naman, palagi na lang akong pinatatamaan. Kung tinatamaan ka, kaysa hindi ka tamaan, hindi ka matututo. Amen. Dahil tayo, mga kapatid, nire-rebuke tayo ng salita ng Panginoon. Pag hindi tayo na-rebuke, hindi tayo lalago, hindi tayo magmamature. Walang paglago sa Kristiyano pag hindi tayo nire-rebuke ng salita ng Diyos sa ating mga maling ginagawa, sa ating kasalanan ginagawa sa araw-araw. Ano ba yung sinabi ng Bible? Ba? Study to show thyself approved unto a workman that needeth not be ashamed, rightly divide the word. Sa Preach the word. preach the word, be instant in season, out of season. Reprove. Oh, nandun yung reprove. Rebuke. Malaman yung mali, malaman yung tama, manatili sa tama at maging tama ka. Kailangan po natin yun malaman natin na tayo ay nagkakamali. May nagre-rebuke sa atin. No? Salita ng Panginoon. Isa kasi pagka nire-rebuke tayo ng pastor, kala natin yung pastor na nag-rebuke, hindi. Sa salita ng Panginoon. Tingnan natin mga kapatid sila. They receive the Word of God. Kahit na nire-rebuke sila, tinatanggap nila kung ano yung nararapat para sila po ay lumago. Hindi nila ini-ignore. No? Hindi nila binabaliwala yung kanilang napakinggan. Kasi nga, sabi ng Bible, reprove for reprove, for correction, for instruction. No? All Scripture is given by inspiration of God, profitably. Doctrine. Ano ba ibig sabihin ng profitable? Kapag-ipakinabang. Yung salita ng Diyos, pag hindi mo tinanggap, wala kang mapapakinabangan. Pero pag tinanggap mo, may pakinabang. Sabihin na natin, nasaktan ka na mensahe ng Panginoon. Maganda yung for correction. Para makorek tayo. Kasi tayo nga po, hindi tayo palagi tama. At kailangan tayong correct ng salita ng Diyos. For correction. Malaman natin yung tama, manatili tayo sa tama, at maging tama tayo. Kakalungkot po minsan, ayaw mag-correct ng isang Kristiyano. No? Isa, pagka nag-open ako ng na kasim nyo, minsan nagkakamali ko pa. Sorry po.
nagkakamali rin po ang pastor. Hindi perfecto ang pastor. Yes. Walang perfectong church. Walang perfectong Kristiyano. Pero salamat, meron tayong perfectong Diyos at perfectong salita ng Diyos. Amen. No? So, kailangan i-receive yung salita ng Diyos kasi perfect yung ating Diyos. Dahil ang kanyang salita, perfect din. Tanggapin natin dapat. Ito yung ginawa po ng mga Thessalonica. Ang Church of Thessalonica, they received the Word of God, no? Without hesitation. Walang pag-aalinlangan. No? Hindi sila nag-aalinlangan. Hindi nila pinagdududahan yung King James Bible. Okay? Usan pa natin mga kapatid, Jeremiah 15. Jeremiah 15 verse number 16. Ano po ang sabi ng Bible sa Jeremiah 15 verse 16? Thy words were found. No? Nahanap po yung salita ng Panginoon. Ano ginawa po niya ni Jeremiah? And I did eat them. Yung salita ng Panginoon na nahanap mo, nakita mo, ano gagawin mo? Ito yung pagkain ng ating kaluluwa, spiritual speaking. No? And thy word, sabi, I did eat them. No? Kaya nga sabi sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Yes. Kailangan pakainin natin yung kaluluwa natin. May kaluluwa tayo. Pag-aaral pa lang natin kanina sa Sunday School, mayroon tayong body, soul, and spirit. Yung soul natin, mayroong dapat pakainin. Yung ating kaluluwa. Ano yung pagkain ng ating kaluluwa? Salita ng Diyos. Yes. Kaya mayroong Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. May Luke chapter 4 verse 4. No? Ang pagkain natin ng ating kaluluwa, walang ibang salita ng Panginoon. Ganun po si Jeremiah, mga kapatid, mapansin niyo po. Thy words were found and I did it them. No? And thy word. So tinanggap po niya yung salita ng Panginoon. Ganun din sa Thessalonica, tinanggap nila ang salita ng Panginoon. Kinain nila to spiritually. Ito yung pagkain ng kaluluwa nila. Ganun din po si Jeremiah. Sabi niya, I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. Kaya nga po pagka ikaw at ako, nireceive natin yung salita ng Panginoon, kinain ang ating kaluluwa, yung salita ng Panginoon spiritually, magiging masaya tayo. Merong rejoicing of our heart. Tingnan niyo po, pagka nagbasa ka ng Bible at tinanggap mo ang salita ng Panginoon na binasa mo, o umating ka sa church, nakinig ka, tinanggap mo ang salita ng Panginoon, magiging masaya ang puso mo. Yes. Rejoicing of our heart. Yan sabi po niya sa verse number 16. Di ba? Rejoicing. Sabi niya, joy and rejoicing of mine heart. For I am called by thy name, O Lord, God of hosts. Kaya kung gusto mong maging masaya ka, at maging masaya ang puso mo, tanggapin mo ang salita ng Diyos. Receive mo yung salita ng Diyos, yung gospel. Marami Kristiyano kaya hindi masaya, alam niyo po, sarado ang isip, pati ang puso, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ka magkakaroon ng faith eh. Diba? Sabi, pag nakikinig ng salita ng Diyos, mayroong pananampalataya. No? Romans 10:17, di ba? Ano sabi doon? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So paano tayo magiging masaya kung wala tayong pananampalataya? Kaya malaking bagay po yung ating pong tatanggapin na salita ng Diyos sa umagang ito. Pero bakit yung iba wala? Ayaw nila ng kasiyahan ng kanilang puso. Ayaw nila yung pananampalataya na matanggap po nila. Mga kapatid, napakaganda po pagka ikaw ay pumunta sa church, tama ang puso, open yung mindset mo sa pakikinig ng salita ng Diyos, tinanggap mo, meron pa ang tinatawag joy and rejoicing of my heart. Amen? Joy and rejoicing of my heart. Yes. Tinanggap mo without hesitation ng salita ng Panginoon, meron kang kaligayahan sa iyong puso na hindi kayang bayaran ng salapi. Amen.
kayang bayaran sa lapi yung kaligayahan na tatamo mo. Lord. Kumpara sa ibang mga tao, mayaman nga, pero wala naman silang napakinggang salita ng Diyos. Wala po yun. Bali wala. Or what shall profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Mayaman ka nga, hindi mo yan madadala pag namatay ka. Kahit Kristiyano ka pa. Kahit Kristiyano pa tayo, mamamatay tayo na hindi natin madadala yung kayamanan na naipon natin dito sa lupa. Dito lang po yan sa lupa. Eh mga kapatid, no? Sabi po ng Bible, time and chances happeneth all, happeneth them to all. No? Saan po yun? Yung verse na yun sa Old Testament. No? Time and chances happeneth them to all. Yung oras at yung pagkakataon binigay na sa bawat tao. Sa bawat Kristiyano binigay na sa atin. Pero mamamatay din tayo sa takdang panahon. Kahit na tayo po ay maunlad, gandang katawan natin, malusog tayo, mamamatay tayo. At tayo ay harap sa Diyos isang araw. At anong, handa ka na bang umarap sa Diyos? Handa na ba tayong umarap sa Diyos? Amen. Yes, Lord. Yun mga makikita natin. Time. No? It's about time to awake out of our sleep. Amen. Gumising na sa ating pagkakatulog. Minsan may mga Kristiyano tulog pa rin hanggang ngayon. Oh? Huwag na tayong tutulog-tulog sa pansinan. Malaki na dapat ang improvement natin. Matagal na tayo sa ating buhay Kristiyano, hindi pa tayo nag-improve. Lumago na tayo. No? Kasi hindi natin tinatanggap yung salita ng Diyos eh. Kaya hindi tayo lumalago. Wala tayo ng pananampalataya. Ayun sa, di ba, ang church, tema ng church natin, Hebrews 11 verse 6, or without faith, it is impossible to please God. So tayo, mapiplease natin ang Panginoon kung may pananampalataya tayo. Ang tanong, may pananampalataya ka ba ngayon? Amen. Meron dapat. So makita po natin, point number 1, they receive the Word of God without hesitation. Walang pag-aalinlangan. Kaya ganun din dapat ang ating characteristic dito sa faith family, sa FBC Marikina. Dapat ang ugali ng mga Kristiyano dito, mga kapatid, tinatanggap ang salita ng Diyos at ina-apply sa ating buhay. Receive the Word of God without hesitation and apply to our daily life. So makita po natin, number 1, number 2 na tayo. Dito na tayo. They respect the Word of God. So makita natin kailangan merong respect sa salita ng Panginoon. Ano po ibig sabihin yon? Mga kapatid, pag sinabing respeto, iginagalang nila ang salita ng Diyos. Itong mga Thessalonica, itong mga Kristiyano nasa Thessalonica, meron silang paggalang sa salita ng Diyos. Hindi lang po sila nandito to receive. Hindi lang yung tumanggap sila. Bagkus sila ay may respeto sa salita ng Diyos. Ay paggalang. Kaya kailangan po natin yun. Kaya sinabi dito sa verse number, balik tayo sa ating text. First Thessalonians. Ano po sabi diyan? For this cause also thank we God without ceasing, because when you received the word of God, which ye heard of us, ye received not as the word of man, but as it is in truth the word of God. Hindi ito salita ng tao, kundi ito ay totoo na salita ng Diyos. Itong King James na dala-dalan, itong King James na pinag-aaralan natin, na dala-dala natin pagka tayo pupunta sa church at ginagamit natin pag tayo po'y nag-aakay ng kaluluwa, nag-street preaching, ito ay totoo at ito ay sa Diyos, hindi sa tao. Hello? Amen. Kaya mga kapatid, nakita niyo po, may pagrespeto dapat sa salita ng Diyos kasi hindi ito salita ng tao, salita ng Diyos ito eh.
Hindi ito salita ni Pastor Alan. Hindi ito salita ng ibang mga pastor. Ito ay salita ng Diyos. It is in truth. No, sabi niya, it is in truth. The Word of God. Not the Word of man, but the Word of God. Kaya makikita niyo po, may respeto dapat. No? So point number 2, they respect the Word of God. Ang mga Kristiyanong mga ito ng Thessalonica nito, nalaman nila na yung kanilang ginagamit, naririnig, ay mula sa Diyos at totoo na salita ng Diyos, hindi salita lang ni Paul. Hindi yung sinabi lang ni Paul ang paniniwala nila, yung sinabi ng Diyos ni Paul. Amen. Amen. Yung sinabi ng Diyos ni Alan, ang paniniwalaan. Yung sinabi ng Diyos natin, dahil ito yung totoo. Usa natin Nehemiah. Nehemiah, ano po ginawa nila pagrespeto sa salita ng Diyos? Nehemiah chapter 8. Kung paano po ito mga, sa panahon ni Nehemiah, no, nagkaroon ng respeto sa salita ng Diyos. No? Yun ang dapat tularan ng Faith Baptist Church, Marikina. Bible believers. Bible believers tayo. So kaya tayo tinawag ng Bible believers, kailangan meron tayong pagrespeto sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Bible believers ka na tinatawag ang Bible believers, ang tawag mo sa sarili mo, Bible believers, pero wala kang respeto sa salita ng Diyos, useless yun. Hindi ka Bible believers. Kung Bible believers tayo, may pagrespeto sa salita ng Diyos. Nire-receive natin ang salita ng Diyos na walang pag-aalilangan at meron tayong respeto sa salita ng Diyos. No? Sabi dito sa Nehemiah, sabi po sa Nehemiah chapter 8, verse number 8. Nehemiah. Saan ko muna dito sa verse number 5. And Ezra opened the book. Si Ezra po, makikita po natin, siya po ay scribe. No? Scribe, ano siya po, yung writer. Tagasulat. No? Mga scribe siya, no? Scriba. Yan po ay tagasulat, writer. So sabi dito, and Ezra opened the book in the sight of all the people. Ano ginawa po nila? Paul, he was above all the people. Kaya ganito, ano? Nang binuksan ni Ezra yung salita ng Diyos, mas mataas siya sa lahat ng mga tao. Parang ganito po. Nandito po siya sa taas, nandiyan yung mga tao. No? Binuksan po niya yung salita ng Diyos. And when he opened it, all the people stood up. Ano yung pag-stood up? Pag-respeto yun. Kaya pagka nagbabasa tayo bilang paggalang, pag-respeto sa salita ng Diyos. Kaya kailangan tayo tumayo. Isa nga po, pagka yung presidente ng bansa, tumatayo yung mga tao. Mas po sa salita ng Panginoon. Mas lalo tayong tumayo at magrespeto dahil magbabasa tayo ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Oh? Yung iba, nanginginig pa pagka hindi sa pagtayo, di ba? Talagang parang sa army, no? Nakatikas, nakano pa, no? Yes sir, yes sir, no? Nakasaludo. Mas mo sa salita ng Panginoon. Mas lalo ang salita ng Panginoon, meron kang pag tumayo ka, no? At magbabasa ka ng salita ng Diyos, may paggana. Yung pagtayo mo na ikaw ay tumatayo para magbasa ng salita ng Diyos, ay yung paggalang yan o pagrespeto sa salita ng Diyos. Pero yung ibang mga, nasa ibang mga congregation, tamad, tumayo. Ha? Tatayo na lang nga, tamad pa magbasa. Eh bakit ka pa nagkaroon ng Bible kung hindi ka naman pala mababasa? Anong use ng Bible? Kung tamad magbasa, tamad tumayo, anong use ng Bible? Palamuti nga lang. Hindi palamuti ang Bible. Kaya kailangan bubuksan, babasahin, uunawain, i-apply sa buhay. Amen. No? Kailangan po natin yung mga kapatid eh. No? Reading, hearing, reading.
No? Yung pinag-aralan na po natin yan eh. Ano to? Hearing, reading, memorize, yung hearing, reading, ano yung pangatlo? Studying, meditating, and memorizing. Diba? Yung 5 na yan, ang pinag-aralan natin. Makikinig, magbabasa, mag-aaral, magbubulay-bulay, at magme-memorya. Yan po yun, mga kapatid. Dapat natin ina-apply din po yun. Okay? So, may pagrespeto po sila sa salita ng Diyos. Tumayo po sila sa verse number 8. Sabi sa verse number 5. And Ezra blessed the Lord, the great God. And all the people answered, Amen! Amen! No? No? Salita po sila ng Amen. Ibig sabihin, pagsang-ayon yun. No? Kailangan po na mayroon po tayong pagsang-ayon sa King James Bible kung ano sinasabi ng Bible. Amen. And we lift up their hands, no? And they bow their heads, yumuko sila, and worship the Lord. At sumamba sila sa Panginoon with their faces to the ground. No? Nakabow sila eh. So yung ulo nila nando sa ground, sa lupa. No? Yun yung pagyuko. So makita natin sa verse number 8, talong tayo. So they read in the book, in the law of God distinctly. Ano yung distinctly, Pastor? Pag sinabing distinctly, yung ginawa po nila dito, sa ano na to, mga kapatid, yung word dito, binasa nilang malinaw. Yung word na distinctly. Sa verse number 8, so they read in the book, in the law of God distinctly, binasa nilang malinaw. Binasa nila na malinaw, maayos ang salita ng Panginoon. O kailangan tayo po, nagbabasa tayo ng malinaw. Basahin natin ng malinaw. No? Hindi yung basta, basa lang tayo. Dapat magbabasa tayo ng malinaw na pagbabasa. Okay? So ganun po ang ginawa po nila. Verse number 8, so they read in the book, in the law of God distinctly and gave the sense, no? Binigyan po ito ng meaning, ng kahulugan, and caused them to understand the reading at inunawa nila ang salita ng Diyos. Amen? Inunawa nila. Understand eh. So mapapansin niyo po, nakita po natin dito na kung saan binigyan nila ng linaw ang salita ng Diyos, then sila po ay nagkaroon ng yung binigyan nila ng kahulugan, no? Nagkaroon ng kahulugan ito sa kanilang buhay at nagkaroon sila ng pangunawa sa salita ng Diyos. Okay? So makita po natin yung ginawa po nila dito bilang pagrespeto sa salita ng Diyos. So malaking bagay na yun po ang dapat nating gawin po, no? Dito sa Faith Baptist Church. Point number 2, respetuhin ang salita ng Diyos. Respect the Word of God. So malaking bagay po yung na ating respeto ang salita ng Diyos. Yung salita nga ng mga katataasang katungkulan, Prime Minister, mga kings and queens, ganun na lamang po yung pagrespeto ng mga tao sa kanila. Mas more yung salita ng Diyos. Mas lalo dapat irespeto ang salita ng Diyos. Amen. Higit sa isa nga, pagka meron sa'yo nagsasalita, nire-respeto mo yung sinabi ng tao sa'yo. Mas more yung sinabi ng Diyos mula sa salita niya. Amen. Kailangan mas lalo natin irespeto ang salita ng Diyos. Okay? So point number 2, ano ang mga karakteristik na dapat natin kunin doon sa mga Kristiyano, mga nasa Thessalonica? Yung ugali nila, yung kanilang kalidad, yung kanilang attitude, yung kanilang behavior. Number 1, receive the Word of God. They receive the Word of God. Number 2, they respect the Word of God. And number 3, dito na tayo sa number 3. They respond to the Word of God. No? Pag sinabing respond to the Word of God, no, may pagtugon. May pagsunod, may pagtugon. Nakakalungkot po,
isa sa mga local churches, no, narinig na ang salita ng Panginoon, walang response. Walang pagtugon. May invitation na. No? May conclusion na. May invitation na. Pero hindi lumalapit para tumugon sa panawagan ng Panginoon. Nakakalungkot po yun. Pero yung sinabi ni Isaiah, si Here am I, sent me. Isaiah, di ba? Whom shall I send? And who will go for us? Here am I, sent me. Ang ginagawa ng mga Kristiyano ngayon sumunod, here am I, sent him. Nandito ako, Panginoon, sugo mo sila, hindi ako. Nakakalungkot po, imbis na siyang isugo niya ang kanyang sarili, ibang sinusugo sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Mali. Kung ikaw ay tinatawag sa isang gawain para gamitin ka ng Panginoon sa isang gawain, ikaw mismo mag-volunteer. Hindi ka mag-sesend ng iba. Ikaw na mismo. You alone. No? Hindi yung iba. Hindi siya nakangayari. No? Iba ang iyong, ikaw ang tinatawag ng Panginoon, iba ang nire-recommend mo. O iba yung tinuturo mo. Maganda, ikaw mismo suriin mo yung sarili mo. No? Ang laking bagay yun. Kaya sinabi ni Prophet Isaiah, here am I. Here am I, send me. Lord, send me. Hindi niya sinabi, send them. Ang sinabi ni Prophet Isaiah, here am I, send me. Nandito ako. Ako ang sugo mo, Panginoon. Ako ang gamitin mo, Panginoon. Hindi sila. Ako. Amen. Pero maraming nga pong Kristiyano, hindi sila nagsasalita ng gano'n. Sila na lang, Panginoon! Sila na lang, busy kong tao eh. Marami kong ginagawa, marami pa akong gagawin sa buhay ko. Sila na lang. Sila yung matatalino, sila na lang. Hindi naman patalinuhan dito. Yung mga matatalino nga, kung sino yung matatalino, hindi pa yung nagpapagamit eh. Pero yung mga hindi matatalino, sila pa yung nagpapagamit. No? Hindi ito patalinuhan. Sa gawain ng Panginoon, hindi po patalinuhan. No? Hindi tinitignan dito yung quality. No? Hindi tinitignan dito yung tinatawag na yung willing ka. Availability mo. Yung available ka talaga kapag makapagamit. Pero ka nga quality, pero hindi ka naman available, wala rin. Dapat available. Kasi Isaiah, available siya. Sabi niya, here am I, send me. Kung dinadala ka sa lugar na kung saan ay gagamitin ka ng Panginoon, Lord, here am I, send me. Natawag ka ng pastor, here am I, send me. Tinatawag ka maging Bible student, here am I, send me. Tinatawag ka maging teacher, here am I, send me. Tinatawag ka maging Bible soul winner, here am I, send me. Yes, Lord. Amen. Maging musician, here am I, send me. No? Amen. Marami pong iba-iba po ang nais ng Panginoon sa atin. Hindi lahat pastor. Hindi lahat preacher. Hindi lahat teacher. Hindi lahat soul winner. Soul winner, pwede namang lahat maging soul winner. Pero hindi lahat mga kapatid nakakapag-soul win. Dahil yung iba, takot. Nagbibisi-bisihan. Amen. Gusto ng Panginoon lahat tayo maging soul winner, pero hindi lahat ayaw maging soul win. Bakit kasi? Takot nga eh. Kailangan huwag tayong matakot. Amen. Amen. No? So, walang pag-response. Ang gusto ng Panginoon, may response. Ang mga Thessalonica, meron silang response o pagtugon.
No? Sa salita ng Diyos. Nakinig sila ng salita ng Diyos. No? Katulad niya, Prophet Isaiah, "Here am I, sent me." Tumugo sila sa response ng Panginoon. Sino ang mahayo? Sino ang isusugo ko? Sino ang mangangaral? Sino pupunta? Di ba may Great Commission nga, Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Go ye, merong kuman, may utos, umayo. Go! Yung go na yun isa kuman yun. Utos ng Panginoon yun. Sino yung hahayo? Sino yung mag-aakay ng kaluluwa? Sino yung magdadala ng bisita? Sino yung mag-share ng gospel? Sino yung mag-iimbita? Sino magbibigay ng buhay niya sa Panginoon? So may command. Kapatid, kailangan po natin may response tayo sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, mayroong mga Kristiyano walang response sa salita ng Diyos. Anong tuod? Ha? Manhid. Ano po yun yung mga manhid? Walang pakiramdam. Marami ng preaching, marami ng preaching na i-preach sa kanya, wala pa rin pakiramdam. Manhid pa rin. Ganun ba tayo mga kapatid? Marami ng preaching dito sa Faith Baptist Church. Pero meron mga Kristiyano, para siyang tuod pa rin o manhid. No? Walang pakiramdam pa rin. Gano'n ba dapat tayo? Pero salamat may Thessalonica na dapat natin tularan. Sila po merong attitude, may behavior sila, meron silang response sa salita ng Panginoon. Nagsusurrender sila ng kanilang sarili para sila yung magamit ng Panginoon. No? Tingnan niyo po ang verse 14. Basahin natin, verse 14. Yung sa uling part ng 13. 1 Thessalonians. Ano po ang sabi ng 1 Thessalonians? Chapter 2, verse 13. No? Which effectually worketh also in you that believe. Hello? Alam niyo po yung epektibo? Magiging epektibo ka ako kung tayo po ay merong response. Kung tayo may pagtugon, magiging epektibo tayo. Hello? Effectually working in you. Na ikaw ang nagtiwala sa Kanya, ako nagtiwala sa Kanya, magiging epektibo yung ating paglilingkod sa Kanya. Kasi nagtitiwala tayo sa Kanya. No? May response ba tayo? Magkaroon tayo ng response to the Word of God. Ganun po ang mga Thessalonica. Ang mahirap po mga kapatid, may mga churches po, may plano ng Panginoon, ayaw pa sa plano ng Panginoon. Gusto plano niya. Set aside yung plano ng Diyos sa plano ng tao ang nasusunod. Yung, not my will, but thy will be done. But God's will be done ang masunod, hindi God's will yun. Ang nasusunod ang sarili mo at ang sarili ko. Will ng Panginoon dapat ang nasusunod. No? Kung papunta natin sa church, will ba ng Panginoon? Yes. Nasunod pa ang Diyos o ang sarili mo? Ang Diyos. So, ito yung dapat natin gawin. Pagka-araw na linggo, ang will ng Diyos ang masunod, hindi ang will ng sarili natin. Kaso nangyayari sa ibang mga Kristiyano, ang will nila ang nasusunod, hindi ang will ng Diyos. Amen. Itong will ng Diyos. Kasi kung will talaga ng Diyos, ang gusto nilang masunod, nandito sila ngayon. Amen. Nandito sila ngayon kung will talaga ng Diyos ang gusto nilang masunod sa kanilang buhay. No? Kung gusto talaga natin ang will ng Diyos ang masunod sa ating buhay, nandito tayo eh. Amen. Kaya tayo nandito kasi gusto natin will ng Diyos ang masunod sa ating buhay. Pero bakit wala sila? Kaninong will ang nasunod? Kaninong will ang nasunod? Hindi will ng Diyos. Will ng sarili nila. Amen. Okay? So magandang response dito. Ang response dapat, ang will ng Diyos ang masunod. Hindi ang will mo. Hindi ang will ko.
kung ang will ng Diyos ang masusunod, mayroong magandang mangyayari. Amen? Tumutugon sila sa salita ng Diyos. Kaya sabi, effect, no? Ang ganda po ng verse number 30 na yan. Sabi na, which effectually worketh also in you. Magkakaroon ng epektibo. Magiging epektibo kung ikaw at ako, ang will ng Diyos ang masusunod sa buhay natin. Magiging epektibo tayo. Magkakaroon tayo ng response. Tutugon tayo. Sapagkat yung pagtugon natin, epektibo yun. Dahil yung mayroon tayong pagtitiwala. Effective, ha? Kaya effectually, work it also in you. Sa iyo, na nagtiwala sa Kanya. Amen? Ang tanong, nagtiwala ka ba sa Kanya? Nagtiwala ba tayo sa Kanya? Kung nagtiwala tayo, epektibo. Kasi nagtiwala tayo sa Kanya. So, nandun yung response, hello, to the Word of God. Response to the Word of God. Pati, magkaroon ng maging response. No? Tumugon. Responsible. Kailangan may pagtugon tayo sa salita ng Diyos. Hindi lamang yung tinanggap natin ang salita ng Diyos, hindi lamang nirespeto natin ang salita ng Diyos, kailangan din may pagtugon sa salita ng Diyos. Amen. Okay? Number 4. Dito na po tayo sa pang-apat. They rejoice to the Word of God. They rejoice to the Word of God. Isa natin mga kapatid sa verse number 14 ng 1 Thessalonians chapter 2 verse 14. For ye, brethren, became followers of the churches of God. No? At naging followers of the churches of God, which in Judea are in Christ Jesus. Nakita niyo po? In Christ Jesus na, followers of God. Pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon sa Kristo, hindi ka po masaya. Masaya ka na, followers ka ng Panginoon Diyos eh. Church of God, in Christ Jesus. So nandun po mga kapatid, no? Sila'y masaya sa salita ng Diyos. Hindi lang nila tinanggap, hindi lang sila nagrespeto, hindi lang sila nagresponse, but they also rejoice in God's Word. No? Masaya sila sa salita ng Diyos. Isa kasi ang tao, ang Kristiyano, minsan hindi masaya sa salita ng Diyos. Ang sa kanya, boring. Boring sa ibang Kristiyano. Natawagan ka ang Kristiyano, pero boring sa iyo ang salita ng Diyos. No? Magiging questionable sa akin yung gano'n eh. Pag sinabi mong boring ang salita ng Diyos, tapos Kristiyano ka na kiniklaim mo na ikaw ay Kristiyano, tapos sasabihin mo boring ang salita ng Diyos, questionable sa akin yung kaligtasan mo. Kasi pagka ikaw ay Kristiyano, hindi boring ang salita ng Diyos sa iyo. Nakikita po natin mga kapatid na ito ay kasiyahan sa iyo ang salita ng Diyos. Hindi boring. No? Makikita po natin mga kapatid, hindi po ito mapapansin po natin ito, hindi po ito boring. Sa iba kasi, sa kanila boring ang salita ng Diyos mga kapatid, nakakalungkot. No? Naiinip. Pagka umahaba ang mensahe ng pastor, naiinip na. Pero pagka sa mga lakwatsa, no? Mga ibang bagay, kahit na magdamag, no? Kontiin, kahit magdamag, basta hindi pinag-uusapan ng salita ng Diyos, hindi boring. Pero pagka salita ng Diyos, sumabala ng ilang minuto, tagal naman ni pastor. Tagal na. Meron pa akong kausap. Dali mo yung kausap mo, dali mo dito. Baka hindi pa ligtas, dali mo dito para maligtas. Ang nangyayari po yung mga kasin, yung may appointment ka, mas lalo dapat may appointment ka sa Panginoon. Nangyayari yung appointment mo, ang nabibis mo, hindi ang Panginoon. Yan po nangyayari mga kapatid.
Kailangan magkaroon tayo ng rejoice sa salita ng Panginoon. Hindi boring ang salita ng Diyos. Ha? Wala na yung excitement. Di ba? Napag-aralan natin yung, kung natatandaan niyo yung Webes, ano pinag-aralan natin? Sino nakakatanda? Ang pinag-aralan natin ano ibig, why prayer meeting is important. Oh. Kaya ang prayer meeting importante. Bakit? Kailangan po natin ito. Kasi dito natin nakikita yung Kristiyano lumalago at nagiging masaya pagka umaatin ng prayer meeting. Oh? Kita po natin mga kapatid. They rejoice to the Word of God. Pagka prayer meeting, excited na yan. Kasi masaya yan eh. Pagka doon prayer meeting, masaya, pupunta yan. No? Lalo na worship service. Pero bakit hindi naging masaya sa Kristiyano? Hindi tama ang puso. Wala na yung kagalakan. No? Kaya makita po natin, nangyayari po yan sa panahon ngayon ng Laodicean Church. Marami na pong Kristiyano lukewarm. Ano yung lukewarm? Sala sa init, sala sa lamig. Wala na yung init eh. No? Puro ano na lang ha? Puro na lang Sala sa init, sala sa gusto na lang sa comfort zone na lang palagi. Hindi na ayaw na ng sakripisyo. Ayaw na ng pagtitiis. Wala na, ayaw niya na yung suffering. Alam niyo po ba? Sinabi ni Peter, sa Peter na kanyang sinulat, meron tayong tinatawag na Christian suffering. Yes. At yung Christian suffering, nararanasan nyo ng bawat Kristiyano. At kung wala kang suffering, magtaka ka, baka hindi ka Kristiyano. Right. Ang bawat Kristiyano ay dumadaan sa suffering. That's right. At pinapadaan tayo ng Panginoon dyan para lalo tayong tumibay. Amen. Makita natin kung ang Panginoon, kung siya'y nag-suffering, nakalagpas siya, tayo din palalagpasin ng Panginoon sa suffering. Makita niyo po, ang suffering po, nangyayari po yan. Kaya kailangan po natin, huwag po natin hayaan mga kapatid, isip natin, ay, ayoko muna, kayo na lang mag-street preaching, kayo na lang mag-Bible study, kayo na lang mag-solving. Wala ka nang available para sumama sa street preaching, para sa Bible study, para soul winning. Wala ka nang available. Wala na tayong available. Ayaw mo na mag-suffering. Hindi na Christian suffering yung gusto mo. Gusto mo na palagi comfort. O gusto mo masaya. Pag-outing, doon kasama. O may outing ang young people. May outing ang adult. Merong pupunta tayo sa beach. Doon, comfort zone. Tiyak maraming pupunta. Ganun ba dapat tayo? Hindi, mga kapatid. Pero minsan yun po, yun ang katotohanan. Nangyayari po yan. Pero pagdating sa mga bagay na mayroong sakripisyo, ayaw natin. Ayaw natin ng suffering. Ayaw natin ng sacrifice. Suffering, sacrifice, ayaw natin. Gusto natin palagi yung tinatawag na comfort. Comfort. Puro layaw. No? Hindi naman po masama minsan-minsan, pero hindi naman palagi dapat rin. Kasi palagi pagka yun ang gagawin natin, no? May outing, merong punta tayo ng swimming, punta tayo ng mga lugar, ng mga lalayo, bakasyon. Pwede naman yun, pero pag palagi mo ginagawa, ay iba na. Pwede naman yun, pero pag palagi mo ginagawa, palagi natin ginagawa, iba na. No, ayaw na natin ng suffering, ayaw na natin ng sacrifice. Okay? Gusto natin dito, mga kapatid, kay Peter. Ito yung Christian suffering. Kailangan natin din makaranas ng mga suffering hirap sa buhay.
2 Peter. Dito sa, sorry, 1 Peter. Sorry, dito sa 1 Peter chapter 1, verse 7. Dito palagi makikita natin yung suffering na kailangan maranasan ng Kristiyano. 1 Peter 1:7, that the trial of your faith being much more precious than of gold than perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Ano po yung tinatawag dyan? That the trial of your faith. Yes. Yung trial of faith, yan po yung suffering. No? Yan po yung suffering. No? Yung hirap. Masubukan tayo yung ating yung suffering natin. Masubok. Dito tayo sa verse number chapter 2 verse 20 and 21. Or what glory is it? 1 Peter chapter 2 verse 20-21. For what glory is it if when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently. But if when ye do well and suffer for it, ye take it patiently. No? Patiently pagka kailangan talaga magkaroon tayo ng suffering para matest yung ating patient. This is acceptable with God. Verse 21, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered. Tingnan niyo po, mismo ang Panginoon natin naghirap. Nakaranas ng hirap ang Panginoon natin na dapat din natin maranasan. For us, no? Christ also suffered for us, leaving us an example. Hello? Leaving us an example. Upang maging halimbawa si Kristo na siya'y nakaranas ng suffering, pero ikaw at ako, minsan po tayo, no? Ayaw natin makaranas ng suffering. Minsan po tayo ay lumalayo, umiiwas sa suffering. Kayo na lang po, pastor. May gagawin lang po ako. Busy lang po, mayroon lang po akong importanteng gagawin. Nag-aalibay ka na, nag-excuse ka na. Ayaw mo nang sumama sa suffering. Gusto mo palagi comfort. Nakakalungkot po, ganyan po minsan nangyayari, pero totoo. Ano po sabi ng 1 Peter? Give us an example si Jesus Christ na tayo po ay makaranas ng suffering. 1 Peter chapter 3 verse 14. 1 Peter chapter 3 verse 14. But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. Tingnan niyo po, pag ikaw'y nakakaranas ng hirap, masaya ka na, masaya ka pa. Mas masaya yung nakakaranas ng hirap. Hello? Amen! Bakit? Pinalagpas ka doon sa suffering. At pagka pinalagpas ka ng Panginoon, marirealize mo, mas masaya sa Panginoon. Amen! Yes, Lord! Mas masaya sa Panginoon. Right! Nakaranas ka ng hirap kasi pinaranas sa'yo ng Panginoon, pero pinalagpas ka naman ng Panginoon mo. Pinalagpas tayo. Hindi natin kaya. Ang Panginoon ang bigay ng katagumpayan para malagpasan natin yung suffering. Yan ang ganda, oh. Happy are ye. Masaya ka dapat kung nakakaranas ka ng suffering. And be not afraid. Huwag kang matakot of their terror, neither be troubled. Ano pa? Chapter 4, verse 16. 1 Peter chapter 4, verse 16. Yet, if any man suffer as a Christian, Kristiyano ka ba? Hello? Amen! Kristiyano ba tayo? Amen! Sabi dito, but let none of you suffer as sabi dyan, verse 16, yet if any man suffer as a Christian, ikaw ay Kristiyano, ako ay Kristiyano, nag-suffer tayo, let him not be ashamed. Amen! Huwag kang mahiya na nakakaranas ka ng hirap. Yes! Huwag kang mahiya. Huwag mo ikaya sapagkat kasama mo ang Panginoon. Kasama natin. But let Him glorify God on this behalf. Nag-glorify mo ang Panginoon sapagkat kasama mo ang Panginoon na nagsasuffer ka, kasama mo ang Panginoon.
naluluwalhati ang Panginoon sa ginagawa mo. Kasi nagsasuffer ka, nakakaranas ka ng hirap. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hirap, kasama mo Panginoon, tuloy lang! Huwag tayong hinto! Isa ng Kristiyano huminto pagka nakakaranas ng hirap. Right. Right. Ang Panginoon hindi huminto sa krus ng Kalbaryo. Amen. Tinapos niya, it is finished. Yes, Lord. Amen. No? At naging masaya siya nang siya po ay nanagumpay. Bakit? Amen. Napagtagumpayan niyo yung suffering. At ikaw din, mapagtatagumpayan mo yung suffering kasi kasama mong Panginoon. Kasama natin, mga kapatid. Hindi lang kayo, kasama natin. Eh, mga kapatid, huwag natin kaya na tayo po ay nakakaranas ng suffering. And the last dito, 1 Peter chapter 5, verse number 10. Oh, dito sa book of 1 Peter, nandito yung Christian suffering. 1 Peter chapter 5, verse number 10. Christian suffering. But the God of all grace, no? Ang Diyos ng kahabagan, Diyos ng biyaya, who had called us unto His eternal glory by Christ Jesus. After that He had suffered, tingnan nyo, after, pagkatapos ng tayo ay naghirap, a while, tingnan nyo, a while! Pansamantala lang eh! Yung suffering, mga kapatid, pansamantala! Amen. Kaso nangyayari, hindi niya kasi sinasama ang Panginoon sa kanyang buhay pagka nakakaranas ng suffering yung Kristiyano. Ayaw niyang isama ang Panginoon. Mga kapatid, pagka tayo nakakaranas ng suffering, sama natin ang Panginoon. Siya ang ating katuwang para tayo ay tulungan. Kasi hindi tayo magtatagumpay sa suffering kung hindi natin siya kasama. Yes. Ang nangyayari kasi isang tabi natin ang Panginoon. Isang tabi natin, inaalis natin sa sentro ng kalooban ng Panginoon. No? Ang ating Panginoon, wala na sa sentro ng kalooban ng ating, wala na sa ating buhay. Kaya kailangan mga kapatid, huwag natin alisin. Tingnan nyo ha, for a while, sandali lang, a while. Make you perfect. Tingnan nyo po. Make you perfect. Ginawa tayong perfect. No? Sabi pa dyan, no? Establish, pinatibay tayo. At strengthen, no? Pinalakas tayo. Settle you. Inayos tayo. Yes. Ang ganda ng gusto ng Panginoon. Pagkatapos tayo makaranas ng hirap, ito yung binigay sa atin ng Panginoon. Masaya tayo. Ginawa tayong perfect, establish, strengthen, and settle you. Ano ba hanapin mo sa ginawa ng Panginoon? Apaganda ng ginawa ng Panginoon. Kaya hindi tayo dapat mga kapatid mahiya pagka may suffering nangyayari sa atin. Amen. Palalapasin tayo ng Panginoon sa suffering na yan. Para tayo maging matagumpay na Kristiyano. Palalakasin tayo, settle you, ayusin tayo, establish you, patitibayan tayo. No? At gagawin tayo perfect. Okay? And the last, dito na tayo sa panguli. So, ano yung una? Na dapat natin gayahin o tularan yung mga karakteristik ng Thessalonian Church. They receive the Word of God. They respect the Word of God. They respond to the Word of God. They rejoice to the Word of God. And the last, they rely.